Ano nga ba ang totoong nangyari kay Rene Baterbonia? Mga pangarap niya sa pamilya na tupad na? Hindi na lang ito simpleng kwento ng isang drowning incident. Dahil ngayon kumikilos na ang NBI, ang CIDG, at ang Department of Justice upang alamin kung may pananagutan sa pagkamatay ng dalawang Ateneo student athletes na sina Rene Claire Baterbonia at Divine Adili. Kasabay nito, naglabas din ang DOJ Lookout Bulletin Order laban sa ilang individual na may kaugnayan sa investigasyon, kabilang ang dating Ateneo head coach na si Tab Baldwin. Ito ang kwento ni Rene Claire Baterbonia, ang batang may malaking pangarap. Tubong Talacogon, Agusan del Sur si Rene. Lumaki siya sa isang simpleng pamilya at hindi naging madali ang kanilang buhay. Ngunit sa kabila ng kahirapan, hindi siya sumuko. Ginawa niyang inspirasyon ang kanyang sitwasyon upang magsikap sa pag-aaral at sa basketball. Unti-unti siyang nakilala dahil sa kanyang husay sa laro. Noong 2025, naging most valuable player siya sa palarong pambansa. Isang tagumpay na nagbukas ng mas maraming oportunidad para sa kanya. Kalaunan ay naging scholar siya ng Ateneo de Manila University at naging bahagi ng Ateneo men's basketball team. Para sa maraming kabataang atleta, isa na itong malaking pangarap. Ngunit para kay Rene, hindi lamang ito tungkol sa basketball. Ayon sa mga taong malapit sa kanya, gusto niyang matulungan ang kanyang pamilya at maiyahon sila sa kahirapan. Ang trahedya sa Aurora. Nagkaroon ng team building activity ang Ateneo Basketball Program sa Dipaculao, Aurora. Sa aktibidad na ito, isang trahedya ang naganap. Nalunod sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Kinumpirma ng Ateneo ang kanilang pagpanaw at nagpahayag ng pakikiramay sa kanilang mga pamilya, mga kaibigan at sa buong komunidad ng universidad. Ang balitang ito ay mabilis na kumalat sa buong bansa. Marami ang nalungkot dahil dalawang batang atleta na may magandang kinabukasan ang biglang nawala. Ayon sa Aurora Provincial Police Office, ang sanhi ng pagkamatay ni Rene ay asphyxia by drowning batay sa isinagawang postmortem examination. Iniulat din na wala umanong nakitang malinaw na senyales ng pisikal na pananakit sa kanyang katawan sa paunang ulat. Gayunman, hindi rito nagtapos ang usapin. Dahil sa dami ng mga tanong mula sa publiko at sa mga pamilya ng mga biktima, inatasan ng Department of Justice ang NBI na magsagawa ng hiwalay at masusing investigasyon. Kasabay nito, nagsagawa rin ng sariling fact-finding investigation ang CIDG. Layunin ng mga investigasyong ito na alamin kung may kapabayaan o kung may pananagutang kriminal ang sino man sa nangyari. Isa sa mga pangalan na lumabas sa balita ay si dating Ateneo head coach Tab Baldwin. Sa ilalim ng ating sistema ng hustisya, ang bawat tao ay itinuturing na inosente hanggat hindi na patutunayang nagkasala sa korte. Patuloy pa ring hinihintay ng publiko ang magiging resulta ng opisyal na investigasyon. Mga tanong na hanggang ngayon ay wala pang sagot. Habang lumalalim ang investigasyon, marami pa ring tanong ang nais masagot. Nasunod ba ang lahat ng safety protocols sa isinagawang team building activity? Sapat ba ang paghahanda bago isinagawa ang aktibidad? Mayroon bang mga pagkakataong maaaring naiwasan ang trahedya? Mayroon bang mga pagkukulang na dapat panagutan? Ito ang mga tanong na patuloy na sinisiyasat ng mga autoridad. Isang pangarap na hindi na niya nakitang matupad. Sa gitna ng lahat ng usapin tungkol sa investigasyon, hindi dapat makalimutan ang tunay na dahilan kung bakit masakit ang kwentong ito. Hindi lamang nawalan ng isang mahusay na atleta ang Pilipinas. May isang pamilya na nawalan ng anak. May mga pangarap na biglang naputol. Isa sa pinakamalaking pangarap ni Rene ay ang mabigyan ng mas maayos at ligtas na tahanan ang kanyang pamilya. Lumaki siya sa isang simpleng bahay sa Talacogon, Agusan del Sur, at pinangarap niyang maiahon sa kahirapan ang kanyang mga mahal sa buhay sa pamamagitan ng basketball. Bagamat hindi na niya ito nasilayan, natupad ang isa sa kanyang pinakamalalaking pangarap. Ipinagkaloob ng National Housing Authority, NHA, sa pamilya Baterbonia ang isang condominium unit sa Davao City na nagkakahalaga ng humigit kumulang 2.266 milyong pesos. Kasabay nito, nagbigay rin ang Philippine Sports Commission, PSC, ng 250,000 piso financial assistance
upang makatulong sa pamilya sa gitna ng kanilang pagdadalamhati. Nagpahayag din ng patuloy na suporta ang Ateneo de Manila University na nangakong sasamahan ang pamilya ni Rene sa mahirap na panahong kanilang pinagdaraanan. Hindi man naibigay ni Rene ang mga ito sa kanyang sariling mga kamay, natupad pa rin ang bahagi ng kanyang pangarap dahil sa pagtutulungan ng iba't ibang ahensya at mga taong naantig sa kanyang kwento. Higit sa anumang tulong, ang pinakamahalagang maiiwan ni Rene ay ang kanyang inspirasyon, na ang sipag, kababaang loob at pagmamahal sa pamilya ay mga halagang mananatili sa puso ng maraming Pilipino. Habang nagpapatuloy ang investigasyon ng NBI, DOJ at CIDG, patuloy ring naghihintay ang pamilya ni Rene Baterbonia ng malinaw na kasagutan. Umaasa silang mailalabas ang buong katotohanan at kung may dapat managot, mananagot ito sa tamang proseso ng batas. Sapat na ba ang kasalukuyang investigasyon o may iba pa bang dapat papanagutin kung mapapatunayang may pagkukulang? Galit na galit ang mga magulang. Bakit rehabilitation ang 14-year-old pero murder ang kaso ng 15 anyos? Punong-puno ng lungkot, galit at panawagan ng hustisya ang mga magulang ng mga biktima ng pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. 3 estudyante ang nasawi. Marami pa ang nasugatan. Maraming pamilya ang hindi makapaniwala na ang mga anak nilang pumasok lamang upang mag-aral ay hindi na nakauwing buhay. Kaya naman nang lumabas na ang 14-year-old na suspect ay hindi haharap sa ordinaryong criminal prosecution kundi sasailalim sa intervention at rehabilitation sa ilalim ng batas, marami ang nagtanong, bakit ganoon? Kung pareho silang sangkot sa insidente, bakit ang 15 taong gulang ang nahaharap ngayon sa mabibigat na kasong kriminal? Hindi ba dapat pareho ang kanilang pananagutan? Noong umaga ng Hunyo 22, 2026, tila ordinaryong school day lamang sa San Jose National High School sa Tacloban City. May mga estudyanteng pumapasok sa kanilang klase. May mga gurong nagtuturo, tahimik ang takbo ng umaga. Ngunit bandang 9:20 ng umaga, biglang umalingaungaw ang mga putok ng baril sa loob ng paaralan. Ayon sa investigasyon ng Philippine National Police, 2 junior high school students ang pinaghihinalaang sangkot sa insidente. Dahil pareho silang menor de edad, hindi inilalabas ng mga autoridad ang kanilang tunay na pagkakakilanlan. Isa sa kanila ay 14 na taong gulang, habang ang isa naman ay 15 taong gulang. Batay sa ulat ng pulisya, magkaiba ang baril na umano'y dala ng 2 suspect. Ayon sa mga autoridad, isang .38 caliber revolver ang narecover mula sa 15 taong gulang na suspect, habang isang 9 mm pistol naman ang narecover mula sa 14-year-old suspect. Sa loob lamang ng ilang minuto, nauwi sa trahedya ang isang ordinaryong araw ng klase. 3 estudyante ang nasawi. Marami pa ang nasugatan, kabilang ang ilang nagtamo ng malulubhang pinsala. Ang mga eksenang iyon ay nagdulot ng matinding takot hindi lamang sa mga mag-aaral at guro, kundi maging sa buong bansa. Matapos ang insidente, agad na nagsagawa ng malawakang investigasyon ang Police Regional Office 8. Ayon sa pulisya, parehong nagpositibo sa paraffin examination ang 2 menor de edad, indikasyon na may natukoy umanong gunpowder residue sa kanilang mga kamay. Sinusuri rin ng mga investigador ang mga cellphone, online conversations at iba pang digital evidence bilang bahagi ng kanilang investigasyon. Mahalagang linawin na ang mga ito ay bahagi pa lamang ng ebidensya na sinusuri ng mga autoridad at sasailalim pa rin sa kaukulang proseso ng batas. Patuloy ding iniimbestigahan ang posibleng motibo ng insidente. May mga ulat na sinusuri ang posibilidad ng bullying, mga personal na problema, at maging ang impluensya ng online communities. Gayunman, malinaw ang paalala ng pulisya na wala pang opisyal na pinal na konklusyon tungkol sa tunay na motibo. Bakit magkaiba ang kaso ng 2 suspek? Ito ang tanong na hanggang ngayon ay laman ng maraming usapan. Kung pareho silang sangkot, bakit ang isa ay nahaharap sa kasong murder habang ang isa naman ay sasailalim sa rehabilitation? Ang sagot ay nasa umiiral na batas ng Pilipinas. Sa ilalim ng Juvenile Justice and Welfare Act, ang batang 15 taong gulang pababa ay exempt sa criminal liability. Ngunit hindi ito nangangahulugang wala na siyang pananagutan o malaya na siyang makakauwi. Sa halip, siya ay inilalagay sa ilalim ng intervention program at rehabilitation na pinangangasiwaan ng Department of Social Welfare
and Development o DSWD. Ayon mismo sa DSWD, ang 14-year-old suspect ay mananatili sa kanilang pangangalaga hanggat kinakailangan ang kanyang rehabilitation at assessment. Hindi siya basta-bastang ibabalik sa komunidad. Bakit naman kinasuhan ang 15 taong gulang? Iba ang sitwasyon ng 15 taong gulang suspect. Sa ilalim pa rin ng batas, ang isang batang mahigit 15, ngunit wala pang 18 taong gulang ay maaari pa ring managot sa kasong kriminal kung mapatutunayang kumilos siya ng may discernment. Ano ang ibig sabihin ng discernment? Sa simpleng paliwanag, nangangahulugan itong nauunawaan ng isang tao ang tama at mali at alam niya ang posibleng kahihinatnan ng kanyang ginagawa. Dahil dito, mahalagang sinusuri ng mga investigador ang lahat ng ebidensya, kabilang ang mga kilos bago, habang at pagkatapos ng insidente. Batay sa mga isinampang kaso ng Tacloban City Prosecutor's Office, nahaharap ang 15-year-old suspect sa 3 bilang ng murder, 3 bilang ng frustrated murder, at multiple counts of serious physical injuries. Gayunman, ang korte pa rin ang magpapasya batay sa mga ebidensyang ihaharap ng magkabilang panig. Sa naging pagdinig ng Senado, naging emosyonal ang ilang magulang ng mga biktima. Marami sa kanila ang nanawagang repasuhin ang umiiral na batas dahil sa pakiramdam nilang hindi sapat ang kasalukuyang sistema upang maibigay ang hustisya sa kanilang mga anak. Sa pagdinig ay ipinaliwanag din ng mga legal expert na hindi ibig sabihin ng exemption sa criminal liability ay wala nang magiging konsekwensya ang isang menor de edad. Sa halip, dumaraan pa rin siya sa intervention, assessment, counseling at rehabilitation sa ilalim ng DSWD. May ilang senador ding nagpahayag ng panukalang pag-aralan kung kailangan bang amyendahan ang Juvenile Justice and Welfare Act, kabilang ang usapin ng age of criminal responsibility at ang pagkakaroon ng hiwalay na pasilidad para sa mga menor de edad na sangkot sa karumal-dumal na krimen. Sa ngayon, mga panukala pa lamang ang mga ito at wala pang naipapasang bagong batas. Isa pang malaking issue, paano nakakuha ng baril ang 2 bata? Sa Senate hearing, humarap ang tiyahin ng 14-year-old suspect na isang police officer. Ipinaliwanag niyang nakalagay umano ang kanyang baril sa loob ng isang gun box at nakalock din ang locker at ang kanilang bahay. Ayon sa kanya, wala siyang pahintulot na ibinigay sa kanyang pamangkin upang gamitin ang kanyang baril. Patuloy pa ring iniimbestigahan ng mga autoridad kung may pananagutan ng mga may-ari ng mga baril at kung may mga pagkukulang sa pag-iingat ng mga ito. Kasabay nito, sinusuri rin ng mga investigator ang posibleng impluwensya ng online games, social media at iba pang digital platforms. Sapat ba ang kasalukuyang batas o kailangan ba itong repasuhin? Ibahagi ang inyong opinyon ng may paggalang sa comment section.